Ang seremonya ng pagtatatag ng Overgeared Kingdom, may nagsasalita at sinasabi nito na ilipat nito ang ikalima at ikapitong camera. Siguraduhin niyang kasama si Greed sa camera, gustong makita ng mga taga-Japan si Katz, kaya siguraduhin niyang madalas siyang ipakita sa camera. Ayusin ang ilaw para maging maganda ang hitsura nila. Hoy, bakit si Vantner ang kinukunan niya? Yan ang magpapabagsak sa viewership nila. Kunin si Lowell para sa isang diplomatic interview, namamangha naman si Reyes at sinasabi nito na ang daming camera. Hindi niya akalain na ganito karaming camera sa Silver Knights Guild. Sinasabi ni Pixord na kailangan niyang maging mas tiwala bilang bahagi ng Overgeared Kingdom. Ituwid ang kanyang mga balikat, sinasabi ng news anchor na maaaring medyo huli na para sabihin ito, ngunit ang Overgeared Guild ay tunay na naging isang multinational guild, maging ang pagkuha ng mga miyembro na dati nilang sinasalungat. Ipagpalagay niya na mabuti ang katangian ni Grid, na maaari nilang pagsamasamahin ang mga kakaibang mahuhusay na individual. Sinasabi ni Grid na kabutihan, na nagpapaalala sa kanya ng kanyang title na Duke of Virtue. Isang title na nagbibigay sa kanya ng isang tiyak na pagkakataon upang mapataas ang target ng mga halimaw. Bakit hindi niya matanggal ang mga title? Sinasabi ni Lowell na ang mga title ay nakukuha kapag nakikipag-ugnayan siya sa kwento at kaalaman ng Satisfy. Kung mayroong isang function na tanggalin ang mga ito, ang buong kwento ay babagsak. Napakunot naman ang mukha ni Greed at tinatanong nito kung anong meron sa itsurang yan. Tumatawa at sinasabi ni Lowell na ang estilong ito ay akma sa artifact na ibibigay niya sa kanya mamaya. Nakasuot siya ng ganitong outfit noong may alias siya na Ashen Dragon Knight. Napaka-cool, tama ba? Nadidismaya naman si Greed at sa isip-isip nito na hindi talaga kayang mabuhay ng lalaking ito. Hindi siya magkaka-girlfriend anytime soon, buddy, sinasabi ng news anchor na may breaking news. Ang 100,000 Noble Army, nagtipon sa plaza sa labas ng lokasyon ng seremonya ng pagtatatag. Ang garrison ng Reinhardt ay mayroon lamang 5,000 tropa sa ngayon, dahil karamihan sa kanilang mga puwersa ay ipinadala sa Riden upang magbantay laban sa imperyo ng Seheran. Lubusan nilang pinabayaan ang paghahanda laban sa mga labi. Isang malaking pagkakamali, sa loob lamang ng ilang minuto, ang apoy ay bababa sa seremonya ng pagtatatag. Sinasabi ng nakapula na damit na babae na ngunit nandito ang lahat ng overgeared rankers. At sa tingin niya na si Grid, yung humarap sa 100,000 na kalaban, hindi sila kayang talunin, di ba? Sinasabi ng nakablue na lalaki na tanga ba siya? Tapos na ang digmaan, nasa bagong episode sila ngayon, kaya dapat tumaas ang level ng mga halimaw at mga NPC. At hindi niya ba alam, ang masamang reputasyon ni Grid? Isasakripisyo niya lahat ng mga player dito, mapanganib ang manatili dito. Tumakas na sila sa pinto, hindi pa huli, takbo, lumabas na sila dito. May nakangiti at sinasabi nito na pareho parents sa dati. Nakilala naman ito ng nakablue na buhok at sinasabi nito na Greed. Sinasabi ni Greed na kailan ba sila titigil sa pagdududa sa kanya. Sinasadya ba ninyong lahat na huwag pansinin, o hindi nila makuha ang sinasabi ng balita? Na ang bagong era ay nagsimula na, itinakda niya ang pamantayan ngayon. Pinag-utos ni Greed na buksan ang gate ngayon, at sinasabi nito na proprotektahan niya ang lahat ng tatayo sa lupaing ito. Binuksan na ng mga guard ang gate, sinasabi ng news anchor na ito ay si Stime. Si Marquis Stime, nagbigay-pugay si Marquis Stime, at sinasabi nito na ikinararangal niyang makita siya, My Majesty. At batid ng news anchor na maging si Chris, na tumaas para maging nangunguna sa rank ng Unified, at sa ngayon ay wala na sina Kraugle at Zibel sa rankang. Sinasabi ni Marquis Stime na siya, si Stime, ay dumating, matapos dalhin ang lahat ng natitirang sundalo. Natutuwa siyang hindi pa siya huli, pero parang nakakagulo siya. Sinasabi ni Greed na malugod niyang tatanggapin ang regalong ito, tatay. Sinasabi ni Lowell na sige, tapos na ang kabanata ng Greed Saving the Citizens. Kailangan nilang tipunin muli ang mga mamamayan, kaya magsimula na sila. Sinasabi ni Greed na oo nga pala, Lowell, siguraduhing isuot ang opisyal na uniforme, sa halip na ang damit na ipinakita niya kanina. Mayabang naman nakangiti si Lowell at sinasabi nito na syempre, plano niyang isuot yun kapag natanggap niya na ang armas. Bilasan niya na at pumunta na siya dito, nadidismaya si Greed at sinasabi nito na hindi, ang ibig niyang sabihin ay huwag niya itong suotin. Nakalipas ang sandali, may nagsasalita at sinasabi nito na matagal na silang naghintay.
Sa lugar na ito, kung saan sila nakatayo, sa pangalan ng Overgeared King, na si Greed. Sa pamamagitan nito, ipinapahayag niya ang pagkakatatag ng Overgeared Kingdom. Isang bagong kaharian ang isinilang sa kanlurang kontinente. Ang pangalan ng kaharian ay Overgeared, ang pangalan ng hari nito ay Greed. Ang unang player king ay lumitaw, ang monumental na tagumpay na ito ay mauukit sa kasaysayan ng laro magpakailanman. Lahat ng mga tao ay sumisigaw ng Greed, sa isip-isip ng matanda na upang bumuo ng tensyon at lutisin ito ng husto, na lumilikha ng isang sigla. At napapatanong ito kung master plan ba ito lahat ni Lowell? Kung kaya niyang suportahan ang kanyang Panginoon tulad ng magagawa ng binatang yun. Maaari rin siyang maging hari, lahat ng ito ay dahil sa kakulangan niya sa kakayahan. Hinawakan ni Chris ang balikat ng matanda, at sinasabi nito na ituwid niya ang kanyang balikat, jerkin. Pinangunahan niya siya, hanggang dito, na kulang sa kakayahan, bilang isang kaibigan at guro. Bagamat wala siyang kakayahan upang makaakit ng mga tao, ang pusong italaga ang kanyang sarili sa kanyang mga kasama, o ang lakas upang basagin ang langit. Nagpapasalamat siya dito, dahil humantong siya hanggang dito, nakilala niya ang giant na may hawak ng lahat ng mga kabutihan na iyon. Mula ngayon, ang kanyang mga pagpipilian ay ang aking mga pagpipilian, at ang daan na kanyang tinatahak ay ang landas na kanyang sinusundan. Ang lalaking yun, na nasa antas na hindi niya inaasahan na malampasan, ang magiging pamantayan niya mula sa araw na ito. Tinignan ni Greed si Chris, at sinasabi nito na may narinig siya tungkol sa kanya mula kay Lowell. Na tumulong siya sa pag-alis ng mga labi, lumawak ang mga lupain sa ilalim ng kanilang pamamahala, at ngayong nabuksan na ang mga tarangkahan, tiyak na papasok ang malalakas na hangin. Kaya formal na tinatanong niya sa kanya, pahiramin niya siya ng kanyang sword. May lumabas ng notification at sinasabi nito na nais ng bagong tatag na Overgeared Kingdom na bigyan siya ng titulong duke. Tatanggapin niya ba? Oo o hindi? Sa isip-isip ni Chris na ito ba ay nagtatanong kung handa siyang italaga ang lahat ng kanyang itinayo, mula noong araw na una sinimulan niya ang satisfy na ito. Nagbigay-pugay si Chris at sinasabi nito na siya, si Chris, at lahat ng 503 miyembro ng Giant Guild, ay maglilingkod sa kanya, My Majesty. Sa isip-isip ni Chris na siyempre, dapat ialay ng isang tao ang buhay nila sa pinakakinikilala nila. Sinasabi ni Chris na bilang kanyang vassal, mag-aambag siya, sa paghahari ng kaharian na ito. May sumisigaw at sinasabi nito na ang napakalaking guild, na pinamumunuan ng unang unified ranker, ay nangako ng katapatan kay Greed. At napapatanong ito kung bakit siya ang player na kinikilalang karapat-dapat na magtagumpay kina Crowgall at Zibble. Sa isip-isip ni Lowell na marami ang magugulat, ngunit ito ay hindi isang kakaibang desisyon sa lahat. Ang Giant Guild ay talagang isang malakihang guild na may higit sa 500 miyembro, ngunit naabot na nila ang kanilang limitasyon sa paglago, dahil maliit ang kanilang teritoryo. May nagsasalita at sinasabi nito na isang puwersa na maaaring mag-alok ng mas malaking kita dahil sa kanilang mas malawak na teritoryo at mas matatag na supply ng item. Ang kanyang kakayahan ay walang alinlangan, na nagdulot ng pagbabagong ito, ng umiiral na naghaharing kapangyarihan. Ang Overgeared Kingdom ay nasa bingit ng pagkatalo laban sa Saharan Empire, matapos na kami na sa pamamagitan ng mga tseke mula sa 15 iba pang mga bansa. Ang hula ng pagbagsak nito ay nasa 2 taon at 3 buwan, ngunit dahil sumanib sila sa Giant Guild, itinulak pabalik ang timeline na yun. Tumatawa at sinasabi ni President Lee na kinalaban na naman nila ang analyst ni Morpheus. Tulad ng inaasahan mula sa Miraculous 5, saka Morpheus, kailan ang bagong kalkuladong oras ng pagbagsak ng Overgeared Kingdom. Sinasabi ng supercomputer na si Morpheus na ang adjusted collapse ay inaasahan na ngayon sa 2 taon at 8 buwan. Ito ay kasabay ng simula ng Mad Dragon Neverton episode. Sinasabi ni President Lee na yun ang panahon kung kailan magsisimulang tumakbo ang ibang mga lahi. Well, by then, hindi lang yun ang kaharian, karamihan sa mga bansa ay magugulo. Sa isip-isip ni President Lee na aasahan niyang makita kung sino ang makakalagpas sa lahat ng pagsubok, at makamit ang kayamanan at karangalan. Kung ang kailangan niya ay bagong kwento, marami siya. Sa founding ceremony, patuloy pa din ang pagsigaw ng pangalan ni Greed. Sinasabi ni Baron Guy na isang mundo na pumupuri sa mga taksil. Tunay na, ang katapusan ng mundo ay malapit na sa kanila. Sinasabi ni Baron Briton na ganoon kabastos at kasuklam-suklam na lugar.
Sinasabi ni Baron Beeds na ang pagtataksil ng iginagalang na si Marquis Time ay talagang hindi inaasahan. Ngunit alang-alang sa mga hanggal na tao na nalinlang ng walang ugat na kahariang ito, dapat natin silang gisingin sa katotohanan. Lumapit ang isang sundalo kay Baron Beeds at nakikiusap ito na bumalik ito sa kanyang pagkakaupo. Sinasabi ni Baron Beeds na sinusubukan niya bang kontrolin kahit ang isang lalaking nakatayo o nakaupo. Parang hari, parang paksa, walang manners na makikita. Dumating si Lowell at sinasabi nito na ano naman sa kanya ang pagpasok ng walang pahintulot, hindi ba bastos yun? At tinatanong nito kung pareho ba ng kalibre ang hari niya? Sinasabi ni Baron Beeds na hindi niya na kaya ang pag-aaksaya ng oras na ito. Masyadong mababang kalidad ang seremonyang ito, kumpara sa kanilang dignidad. Galit na sinasabi ni Vantner na sinusubukang guluhin ng mga bastos na yan ang seremonyas nila. Sinasabi ni Pan na teka lang, parang may plano si Lowell. May nilabas si Baron Beeds at sinasabi nito na sana ay may sapat na edukasyon ang mga barbaro para maintindihan ito. Makinig siyang mabuti Grid, silang mga 15 na bansa, ay hindi siya kinikilala, ang taong inagaw ang trono sa pamamagitan ng karahasan at walang hanggang kahihiyan sa kasaysayan ng kontinente. Makinig siya, silang mga 15 na bansa, ay naaawa sa mga inosenteng tao sa ilalim ng kanyang pamamahala, at sa gayon, nag-aalok sila sa kanya ng pagkakataon. Sundin niya ito, pagnilayan niya ang kanyang mga kasalanan sa pamamagitan ng pag-aalay ng mga pagpupugay sa kanilang bawat buwan. Mula sa sandaling ito, si Greed at ang Overgeared Kingdom ay kanilang pamamahalaan ng 15 bansa. May nagsasalita at sinasabi nito na ang demand ng mga 15 na bansa ay pagpupugay sa kanila. Pag tumanggi siya, giyera na naman, sinasabi ng mga nagko-comment na tribute sa mga 15 bansa. Lol, babagsak sila sa nagtatag ng kaharian. Ang pangalan ng kaharian ay nakakahiya, lol. Mukhang sinadya ito ng mga NPC, hindi kailanman naisip na ito ay gag-ana. Scripted lahat yan, pwede ba silang magdemanda? Sayang ang Gomel Gold, dapat binigay na lang sa akin. Medyo masama ang pakiramdam para sa kanila, dapat masama din ang loob niya sa kanya. Yera at Jeshuka, takbo na please, tignan ang lahat ng nag-uusap. Naghahanap ng paraan si Katz ngayon, lol. Anong gagawin ni Greed? Lol, kung wala silang maipapakita, wala silang choice kundi sumunod. Oras na para palitan nila ang pangalan ng kanilang kaharian, sa kaharian ng alipin. Huwag kang mag-isip na national, YOLO, DOD, pumunta ka sa digmaan. Parang Bitcoin investor ka, lol, nakangiti sinasabi ni Greed na ilang kaawa-awang mga hanggal lang ng ahas na mangikil sa kanila. Tinatawag nila ang kanilang sarili na mga kinatawan ng 15 bansa. Ngunit 12 lamang sa kanila ang nagpakita. Akala niya ba na hindi niya alam, napakagat na lang sa galit si Baron Beeds. At batid pa ni Greed na maliban kung dalhin niya ang 3 nawawalang tao o ayusin ang bilang na nakasulat sa dokumento. Walang epekto ang kanyang deklarasyon, tinawag ni Greed si Horowi. At tumugon naman dito si Horowi at sinasabi nito na masusunod, Majesty. Inutusan ni Horowi ang lahat na makinig sa kanya, siya si Horowi, na nagsasalita sa kalooban ng kanilang dakilang hari. Pakinggan nila ito, madaya at mapanlinlang na delegasyon. Ang kanyang kamahalan ay umakyat sa trono upang iligtas ang mga taong nagdurusa sa ilalim ng tiwaling maharlikang pamilya ng Etnal. Ito ang katuparan ng panunumpa ng katapatan na minsang sinumpaan, kay King Visboden. Matatanto nila ang marangal na layunin sa pamamagitan ng kaharian ng isang manlalaro. Nabulag ng kasakiman at natupok ng kasinungalingan. Wala silang karapatang tanggihan siya, napapatulala na lang ang mga nakikinig sa salita ni Horowi, na may kasamang incantation. Sumisigaw at may nagsasalita at sinasabi nito na gaya ng inaasahan. Ito ang makasaysayang kaharian ng mga manlalaro, hindi ka namin hahayaang gawin lahat ng gusto niya. The best siya, Grid, sa isip-isip ni Pixord na dehado sila, pero nagbago ang sitwasyon dahil sa galing ni Horowi sa pagsasalita. Gaya ng inaasahan kay Great Greed, sinasabi ni Katz na ito ay isang magandang pagkakataon upang ipakita ang kapangyarihan ng pera. Galit na galit at napapamura si Baron Guy at sinasabi nito na ang mga duwag, sa ending, binigay kay Greed ang perpektong pagkakataon. Sinasabi ni Baron Briton na huminahon siya, nabigo silang mag-udyok sa mga tao, ngunit sila ay isang alyansa. Hindi niya posibleng kalabanin silang lahat, sa isip-isip ni Baron Beeds na tama siya. May advantage pa rin sila,
Sumisigaw at sinasabi ni Baron Bids na Grid, tanga ka. Ano man ang dahilan, hindi malilimutang ang kasalanan na pumatay ka ng Supreme King. Sinasabi ni Lowell na oo, ang hari ay totoong Supreme Being. Nagpalabas ng killing intent si Pan at sinasabi nito na kaya dapat pinaghandaan niya ang kamatayan bago magsalita ng ganyan, sa kanilang hari, di ba? Nakaramdam naman ng takot si Baron Bids nang maramdaman nito ang killing intent ni Pan, at sa isip-isip nito na sinasadya talaga ng mga lalaking ito. Nagpaplano ba talaga sila ng digmaan laban sa lahat ng ibang kaharian? Kahit na tumanggi sila na kilalanin si Grid bilang hari, yun lang ang magiging problema nila. Masyado silang naging emosyonal at lumagpas sa linya. Ang ibang mga sugo ay nanginginig na, sinasabi ni Grid na astig ang sinabi niya, kaya hinahayaan kitang bugbugin siya kasama ang ibang mga tauhan. Sinasabi ni Pan na hindi ba siya ang nagsabi sa kanya na huwag siyang maglabas ng armas. Napapatanong si Baron Bid sa kanyang isip na kung ano ang dapat niyang gawin. Kailangan niyang tapusin ang kaguluhang ito kahit papaano. Sinasabi ni Grid na huwag siyang masyadong matakot. Dahil siya ay maawin, bibigyan niya siya ng isa pang pagkakataon. Kung tinatawag niya ang kanyang sarili na isang mandirigma, dapat niyang protektahan ang kanyang sarili. Tingnan niya ang mga sundalo na nakatayo sa mga gilid. Pumili siya ng gusto niyang labanan, pananagutan niya ang resulta, at ililibre niya siya kung manalo siya. Kung manalo siya, mabubuhay siya, at kung manalo ka, isa itong magandang pagkakataon para ipalaganap ang iyong pangalan. Win-win, di ba? Sinasabi ni Baron Briton na huwag siyang tulala. Sinusubukan niya lang iset up si Baron Bids para sa kabiguan sa pamamagitan ng paglalagay sa kanya laban sa isang malakas na kabalyero. Sinasabi ni Grid na anong kalokohan ang sinasabi niya ngayon. Sinabi niya sa kanya na piliin niya ang kanyang kalaban. Sa isip-isip ni Baron Bids na ang lalaking ito ay nakatingin sa kanya. Siya ay malayong mas malakas kaysa sa isang karaniwang kabalyero. Sinasabi ni Baron Bids na naniniwala siya na hindi siya magsisinungaling sa harap ng kanyang mga tao, kung ganoon, pipili siya ng walang pag-aalinlangan. Sa isip-isip ni Baron Bids na pipili siya ng kalaban na matatalo niya. Sinasabi ni Baron Bids na nakikita niya ang kanyang tiwala sa kasanayan ng kanyang sundalo, gusto niya yan, pero magsisisi siya. Overgeared King, tinuro nito si Asmafel at sinasabi nito na gusto niyang kalabanin ang tao na yan.